Everybody gets a heart, everybody gets a soul, everybody gets a mind to let them know that we can be smart, that we can be kind, that we can be living by giving and loving all the time. What we strive to achieve is to keep the kindness rippling. And it seems like you don't ever know. For context lang siguro, no, kami po ay, sa The Happy Ripples ay magkakaibigan from high school. So, magkakaklase kami before. Tapos, nung 2017, nung graduate na kami ng college, galing sa iba't ibang mga pamantasan, mga kolehiyo sa Pilipinas, naisipan naming buuin yung grupo na The Happy Ripples. Simula, syempre, ang pinaka-problema talaga natin saan tayo kukuha ng pondo at yung unang pinaka-ginawa namin noon, nagbenta kami ng mga t-shirt na merong statement pa nga na be the rock that starts the ripple. Yung name na The Happy Ripples, yun na rin yung aming naging vision and mission na gusto namin yung saya at yung kabutihan na binabahagi namin ay mag-ripple din sa marami pang tao. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate ever since the day you were born. Yeah. Nagsimula lang siya as parang one-off events tuwing Christmas. Kung saan talagang inaalam namin kung ano yung specific need ng community tapos paano namin ito matutugunan from IPs to vulnerable sectors, pati sa mga kaibigan nating mga aso at pusa sa Potion Projects. Talagang pinipinpoint namin kung ano yung need na tugunan na pangangailangan nila at that specific period of time. Pinaka-memorable sa akin, yung unang beses na lumuwas kami ng syudad para magkaroon ng isang buong araw na program with Mangyan Kids sa Oriental Mindoro. Very memorable siya kasi pangalawang project namin yun, tapos malayo siya sa kung saan kami situated, tapos very immersive siya na experience sa amin at nakita namin kung gaano naging kasaya yung mga bata. Siguro yung isa sa mga pinaka-memorable na projects na ginawa namin sa The Happy Ripples is nung pandemic, kung kailan pinakawalang-wala yung mga tao. Umusbong yung konsepto ng community pantry na pinisimulan nila Patreng nun sa may Diliman. And eventually, naisip namin, pwede namin i-replicate yung efforts na yon. Dito yon ginanap sa space na to, dito sa community namin. Actually, dalawa yon. Yung isa sa may Phase 8 Bagsak, tapos ito naman dito sa Grema. Ito yung mismong stante kung saan yung mga tao, nilagay nila yung mga gulay, bigas, minsan may mga pandesal. Nung una, wala talaga masyadong laman, pero habang tumatagal yung community pantry, merong mga nagbibigay. Hindi namin inaakala na dadating sa point na marirealize namin na posible pala na makatulong kami sa solusyon ng mga problema kinakaharap ng lipunan natin o ng communities na kinabibilangan natin. Yung mga projects pala na ginagawa natin, pasok pala siya dun sa mga inisyatibong nakalagay sa SDGs ng inilathala ng UN. 'Cause we can be nice, We can be nice. we can all share, and we can keep growing together. It's better when everyone cares. Ang advice ko talaga sa mga tao na katulad namin sa The Happy Ripples na gustong magsimula ng ganitong kindness projects o mga proyekto na makakatulong sa community ay i-push nyo na. Ang maititip ko lang din na natutunan namin from our past activities is it doesn't really have to be big at the start. Lagi kang pwedeng magsimula sa sarili mo. Kung yung kabutihang maibibigay mo lang for now is to be kind to yourself, then so be it. Maging mabuti ka sa sarili mo. Kasi eventually, the kindness that you give to yourself will move towards your family, tapos mula sa pamilya mo, pupunta naman siya sa pamayanan. From pamayanan, mapupunta siya sa bigger side ng society. Until eventually, mag-transcend yung kindness na yun. Kindness,
kindness. Oh, whenever you find this, you will see the world's a better place. Kindness, kindness. Oh, whenever you try this, you could bring a smile to someone's face.